Yan. So dito tayo natapos na karang linggo. Hanapin natin specific na talata. Dito tayo simula. Dito sa Romans chapter 7, pinapaliwanag ni Apostle Paul ang kalagayan ng isang tao kung siya'y nasa ilalim ng kautusan. Doon sa unang bahagi, pinakilala ni Apostle Pablo na ang kautusan ay tinanggal ng Panginoon. So, nung siya napako sa krus, natanggal na yung kautusan ni Moises, at tayo patay na rin doon. Kanya, wala na tayong obligasyon na sumunod sa kautusan ni Moises. Bagamat ang context po nito ay doon sa mga Kristiyano sa Rome na mga Hudyo. Kasi may mga Kristiyano mga Hudyo sa Rome. Kung titignan sa Acts chapter 2, bumalik tayo sa Acts chapter 2, nung yung mga tao na galing sa iba't ibang mga Hudyo na galing sa iba't ibang lugar sa ibabaw ng langit kanya, may mga Kristiyano na taga-Roma kanya. Dito sa verse 10, sa Phrygia at Pamphylia, sa Egypto, sa mga lupain ng Libya, na sakop ng Cyrene, at mga panauhing taga-Roma, kanya, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo kanya. So may mga Hudyong taga-Roma at mga naging Hudyo kanya. So eventually, nagkaroon ng church sa Rome. So andun pa rin yun. Din yung halong-halong mga kapatid sa Rome. Pero marami rin mga Hudyo naging Kristiyano sa Rome. So nagkaroon ng problema kung anong pagtingin nila sa kautusan. Imagine natin, sila'y napailalim sa kautusan sa mahabang panahon. At ang kautusan ni Moises ay kautusan ng Diyos, hindi siya kautusan ng tao. Doon nagkakaroon sila ng stress kung anong gagawin nila sa kautusan ni Moises. So sabi ni Pablo, wala na kayo kaya sa ilalim ng kautusan ni Moises. At ipiniliwanag ni Pablo kung anong kalagayan ng isang Hudyo sa ilalim ng kautusan ni Moises kanya. Sabihin, walang kapatawaran ng kasalanan doon. So sila napapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi pag nagkasala ka, mananatili ka sa iyong kasalanan kanya. So doon po tayo natapos yung nakarang linggo. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ngayon, kung sila'y pinalaya mula sa kautusan ni Moises, ang siyang katanungan, ang kautusan ba'y masama? Bakit sila inalis doon kanya? Siya ba'y pwede magtanong ang isang Hudyo Kristiyano kung kami niligtas mula sa kautusan ni Moises, ang kautusan ba ni Moises ay kasalanan kanya? Ipiniliwanag ni Pablo, hindi siya kasalanan kanya. Therefore, the law is holy, and the commandment holy and just and good kanya. Sa pagkalahatan, ay ang kautusan kanya. Yun ang pagkalahatan. Ito ay banal kanya. So ito isang kautusan na hiwalay sa kasalanan. At yung mga utos sa ilalim ng kautusan na ito ay ganun din. Banal, matuwid at mabuti kanya. So hindi siya masama. Yung kautusan ni Moises, sa kanyang sarili, hindi siya tinuturing na masama. Ang kautusan ni Moises ay binigay sa bansang Israel upang sila maging banal na bansa kanya. So itong banal na hiwalay sa kasalanan at sila maiiba sa mga bansa sa kanilang kapaligiran. Kaya dito po sa pagkakataon na ito, kahit na hindi natin ginagamit yung King James, maganda basahin natin itong talatang ito sa King James. Kasi mas maganda pagkasali po nito sa ilalim ng King James. Ano po? Sa Exodus chapter 19. Ito po yung pakikipagkatipan ng Diyos sa bansang Israel. Ito po sa ika-4. Itong ating ba? Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you to myself. Now, therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant. But sinabing, if ye will obey my voice indeed, ibig sabihin, hindi sila magkakasala. And keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. Yung salitang peculiar, sinaiba. Distinct.
Iba, peculiar, ganyan. You shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine, and ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation, ganyan. So sila'y kaharian na mga naghahandog sa Diyos at sila maging banal na bansa. Yan ang dahilan at binigyan sila ng kautusan. So doon sa ganung pananaw, ang kautusan ay mabuti, di ba? Sapagkat gagawin nilang, kung susunod sila sa kautusan, sila magiging banal. Hindi sila mamumuhay sa pagkakasala. Dahil sabi nga natin, ang kautusan, sinasabi niya kung ano yung banal at matuwid at mabuti sa paningin ng Diyos. Sinasabi ng kautusan niyo. At kung ito'y susundin mo at hindi ka magkakasala, ito'y magbibigay ng buhay na walang hanggan sa iyo. Kanya. So, hindi siya masama. Kung titignan natin ang layo ng kautusan, hindi siya masama. Kaya lang sila inalis ay may dahilan bakit inalis ang kautusan ni Moises. So, tanong niya, as then what is good become of death to me? Certainly not, but sin, that it might appear sin. Ito makita natin. Ang kasalanan, kung ikaw'y mananatili sa kasalanan, ito'y lilitaw na masama. Parang ito'y sakit. Kung ang sakit mo ay may lunas, so ang problema yung sakit mo, di ba? Pero kung ang sakit mo ay walang lunas, masama yung sakit mo dahil hindi ka makakalis sa sakit na yun. So yun ang sinasabi nito. But sin, that it might appear sin, was producing death in me through what is good. So yung batas, ito yung kautusan mo, ito yung mabuti kanya. Pero makikita nating kakulangan ng kautusan, wala siyang kapatawaran. So pag nagkasala ka, hindi kayo mananatili sa kasalanan na yun. Kanya, ito yung mabuti. Pero pag nilabag mo, hindi kayo mananatili doon dahil walang kapatawaran. So that sin through the commandments might become exceedingly sinful. Kanya. So kung nagkasala ka sa ilalang kautusan ni Moises, hindi ka makakaalis sa kasalanan mo. So lumalabas na ang kasalanan ay napakasama sa ilalang ng kautusan ni Moises. Hindi natin sinasabi ni Pablo na kasalanan na hindi masama sa Ebanghelyo. Masama pa rin. Pero dahil may kapatawaran, mayroong lunas eh. So yung kasalanan, walang halaga sa Diyos dahil mayroon siyang lunas. Sa ilalang ng kautusan ni Moises, alang lunas sa pagkakasala. So hindi maalipit ka doon dahil walang kapatawaran. Para bagang hindi mamagsak sa exam. Tapos doon ka na lang, hindi, wala, bagsak ka talaga. Pero kung binigyan ng pagkakataon ng pangalawang exam, may pag-asa ka. Parang gano'n ang Ebanghelyo. Nagkasala ka, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Sa kautusan ni Moises, walang gano'ng klaseng pagkakataon. Tingnan natin. So, ang kautusan ay mabuti kung susundin mo siya. Kaya lang, isang bagay hindi pwedeng gawin ay magpatawad ng kasalanan. Wala siya provision na gano'n. So, ang assumption ng Diyos, kailangan sundin mo yan 100% kanya. Otherwise, mananatili ka lang doon. Pag namatay ka doon sa kalagayan na yun, pupunta ka sa impyerno kanya. So, yun po ang kanyang kakulangan. Dito po sa Hebrews chapter 8, verse 7, for if that first covenant had been faultless, sa ganitong paraan, lumalabas yung kakulangan ng kautusan dahil yung mga tao sa ilalim ng kautusan ay nagkasala. So lumalabas yung kanyang kakulangan. Pero titignan natin sa ganitong paraan, kung ang kautusan ay nasunod ng mga udyo at sila nagkasala, ala siya lalabas na kakulangan, di ba? Yun ang nakikita natin, sinasabi ng sumunod sa Hebrew. Then no place would have been sought for a second. Kung tutuloy natin ito, dalawang kakulangan. Kakulangan mismo ng nasa ilalim ng kautusan. Dahil nagkasala sila. At dahil nagkasala sila, lumalabas ang isang bagay na hindi kaya gawin ng kautusan ni Moises, magpatawad ng kasalanan. Tingnan po natin. Verse 7, verse 8. Sapagkat na makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila kanya. Kanino? Sa mga tao. Bakit? Nagkasala sila eh. So lumalabas kayo yung isang bagay na hindi kaya gawin ng kautusan, magpatawad ng kasalanan. Dahil hindi na layo ng Diyos.
Ang layunin ng Diyos sa kautusan sa bansang Israel para sila maging banal sa paningin ng mga Gentiles. Pero kung hindi, walang kapatawaran. Yun ang problema na makikita natin dito. Dahil ang kasalanan hindi pwedeng patawarin sa ilalim ng kautusan, so lumilitaw ang kasalanan ay talagang masama. Kasi walang lunas eh. Babalik lang tayo dun sa isang sakit na walang lunas. Napakasama ng dating ng ano na yun, ng sakit na yun. Na wala siyang lunas. Pero kung may sakit ka, at mayroong gamot, ano problema yung sakit mo? Buminom ka ng gamot, wala ka ng sakit. Yun ang hindi pwedeng gawin ng kautusan ni Moises. Wala siyang gamot para matanggal yung kasalanan mo. Pero ito yung mabuti kung ito yung gagawin. At hindi ka magkakasala. Dahil kayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya lang, pag nagkasala ka, walang kapatawaran. So pag nagkasala ka lang sa kautusan ni Moises, hindi niya pwedeng gawin na kayo magiging matuwid. Kasi kahit sa susunod na araw, gawa ka ng mabuti, at pa rin yung kasalanan mo. So hindi ka mas may tuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. So kaya nga, sa ilalim ng kautusan ni Moises, kaya walang kapatawaran, ang kasalanan ay lumilitaw na napakasama. Kasi wala kang paraan lumabas doon. Di ba? Yun yung sinasabi ni Apostle. Yun ang kalagayan kanya ng mga tao na sa ilalim ng kautusan ni Moises. Sinasabi ni Pablo, kung ganoon ang kalagayan ng kautusan, bakit gusto mo yung kautusan na yun? At babalik ka doon. Kaya isang kautusan na hindi maaaring magaling sa iyong kasalanan, at babalik ka doon, ganyan. Yun ang argument ni Pablo. Samantalang meron mas mabuting paraan na binigay sa pamagitan ng Ebanghelyo. For we know that the law is spiritual. Kasi pag ginawa mo, mabuti. Alam namang tinuturo kasalanan ang kautusan na masama. Wala siya tinuturo. Ito yung nagtuturo na mabuti, matuwid sa harapan ng Diyos. Patayang carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. If then I do what I will not to do, I agree with the Lord that it is good. Ito isang mahirap na talata dahil dito naisali sa tamang paraan. Ang sinasabi ni Pablo rito, yung isang bagay na gusto kong gawin, ganyan, hindi ko magagawa sa ilalim ng kautusan. Ano ba gusto gawin ng isang tao? Kasi maging matuwid. Hindi ko kayang gawin. Hindi ko nagagawa yun kanya. Bakit? Kasi nagkakasala eh. Sa nagkasala, hindi ka na pwede maging matuwid kanya. So yun ang sinasabi niya Apostle Paul. So tingnan po natin. Alam na mga tao sa ilalim ng kautusan kung ano yung kasalanan. Kahit tayo. Alam natin kung ano yung kasalanan, pero ginagawa pa rin natin. O ginagawa na sa limutan. Ito ay dahil sa impluensya ng kasalanan at hindi mabuting pag-iisip kanya. Makikita na sa verse 17, mamaya. So yung mga tao sila ng kautusan, alam naman nila kung ano yung mabuti. Pero nagkakasala pa rin sila kanya. Ginagawa pa rin nila ang isang bagay na hindi sinasabi ng kautusan. So sila ay napapailan sa impluensya ng kasalanan. Kasi natin, ang bansang Israel ay nakapaligid sa mga bansang makasalanan. So sayat gusto natin may influence sa mga bansang yun sa lupain ng mga Hudyo. So lumalabag pa rin sila sa kasalanan. Alam nila kung ano yung tama. Basahin natin 7. Tayo alam natin kung ano yung tama. Pero bakit tayo nagkakamali? Bakit tayo nagkakasala? So tayo na-influensya ng ibang bagay. Kaya tayo nagkakasala. So verse 17, ganyan. Subalit kayo, hindi na akong gumagawa nito kung hindi ang kasalanan na nanatili sa akin. Hindi na ako sinasabi. Ito yung ginagamit ng mga Calvinist para sabihin, o tignan nyo kanya, namanan nila yung kakulangan ni Adam. Kaya hindi na sila kanya actually ang nagkakasala. Kundi yung kakulangan naman nila. Kaya hindi totoo yun. Hindi na sinasabi ni Apostle Paul sa verse 17. Kaya sila nagkakasala dahil na-influensya sila ng kasalanan. Para tignan natin sa simpleng halimbawa, hindi ka naman marunong magsugal. Ayaw mo magsugal. Pero mayroon kang kaibigan na sugaton.
At na-influensya nila sumagot, nagsugal. Alam mo, masugal yung masama. Ayaw mong gawin yun. Pero kayo na-influensya ng mga tao masama. Kaya kayo nagkasala. So, ganun na sitwasyon na makikita natin sa kanila at kahit sinong tao. Kinasilaan tayo ng kauso, no? Hindi. So, sa ilang nagkautosan yung mga tao, no, gusto pa nilang maging matuwid. Sige, salita kayo. For what I will to do, sabi niya, for what I intend to accomplish, that I do not accomplish, kanya, sabi niya. Ano ba gusto niya mangyari? Siya maging matuwid. Pero hindi ko nga niya kayang gawin sa ilan ng kautusan. Dahil ako yung nagkakasala kanya. Sabi niya, but what I hate, that I do, kanya. So, pagka isang tao ay na-influensyahan na hindi tamang pag-iisip sa ilan ng kautusan ni Moises at siya nagkasala, hindi na siya pwedeng maging matuwid. Yung kanyang gustong gawin, hindi niya kaya gawin dahil kasala siya. At hindi na siya pwedeng maging matuwid dahil doon ang kasalanan niya. Yun ang simpleng sinasabi ni Apostle Paul. So, bumabalik tayo doon sa isang bagay na hindi kayang gawin ng kautusan. Ano yun? Magpatawad ng kasalanan. Hindi kayang gawin. Wala sa provision na gano'n. Kaya, yung gusto mong gawin na maging matuwid, hindi mo, tigpasinin natin. Hindi ito Calvinistic. Kaya, for what I will to do. Pero sa bisa na maging mabuti. Hindi katulad sa Calvinist doctrine na wala kayang desire o abilidad na gawa ng mabuti. Pero gusto niya gawa ng mabuti. Di ba? Gusto niya maging matuwid. Kaya lang, sila ng kautusan ni Moises, hindi mo yan magagawa pag nagkasala ka. Magiging matuwid ka lamang sa kautusan ni Moises kung hindi ka nagkasala ka. Pero hindi pwede yun. Ito nga isang bagay na pinatunayan at sinabi niya ng Diyos sa Romans chapter 3, verse 23. All have sinned and have come fall short of the glory of God. Ganyan. Lahat ay nagkasala. Ganyan. So, kung lahat ay nagkasala, paano sila magiging matuwid? Sila ng kautusan. Hindi na siya pwedeng maging matuwid dahil walang provision ng pagpapatawad sa ilan na kautusan ni Moises. But now, it is no longer I will do it, but sin that dwells in me. Isa litang dwells. Ito po, hindi naman literal na may kasalanan sa loob ng tao. Wala namang ganon. Ito po ay figurative. Sabi, yung influensya ng kasalanan. Yung influensya ng masama. Nagiging dahilan, bakit siya nagkakasala? So, sinabi niya, it is an I. Yung I dito, yung taong may malinis na kaisipan. Sabi, kung ikay taong may malinis na kaisipan, hindi ka magkakasala. Pero kung kita-influensya ka niya ng masama, doon ang dahilan kung magkakasala ka. Kaya nga, pagka pinapalaki natin yung mga bata sa isang environment na matuwid, lalaki silang matuwid, di ba? Unless otherwise, yung kaibigan nila, magkakaroon ng influence sa kanila, sila magkakasala. So, ganyan na sinasabi dito. Sila'y na-influensyahan ng kasalanan. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Ito rin paliwanag natin. Yung katawan, hindi masama. Ginawa lang Diyos sa atin eh. Paano ibig sabihin, in my flesh? Pag na tayo sumusunod sa masamang pagnanasa ng laman, ganyan. Walang mabuti doon, ganyan. For to will is present with me. So, tingnan nyo. Ito sinasabi ni Pablo, laban na laban sa total inherited depravity. Bakit? Meron siyang pagnanasa eh. Meron siyang desire na maging mabuti. Sabi niya, for to will is present with me. But, how to perform what is good, I do not find. Bakit? Kaya nga, pag nagkasala ka, hindi ka na pwede maging matuwid. For the good that I will to do, I do not do. But the evil, I will not to do, that I practice. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I will do it, but sin that dwells in me. Ang sinasabi lang ni Apostle Paul, pag na-influensya tayo ng kasalanan, ganyan. Ito yung lumalaban sa mga bagay na gusto natin gawin. Di ba totoo yun? Kaya pag isang matuwid tao nagkasala, nagsisisi siya. Hindi yan ang gusto kong gawin, ganyan.
Isipin po natin yung mga tao nagkasala. In the first place, yun ay isang bagay na alam nilang di nila dapat gawin. Yung ba't nagagawa nila? Sila impluensyahan, sila yung tutukso. Ito po sa proseso ng James chapter 1. Ito isang magandang commentary na sinasabi ni Apostle Paul. James chapter 1, paano tayo nagkakasala? Automatic ba yun? Tingnan natin. Kung sabihin ng sino man, kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi tutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sino man, ganyan. So, hindi tayo tinutukso ng Diyos para magkasala ka, hindi ginagawa ng Diyos yun. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit ito. At kapag pagnanasa niya ay paglihi, ito yung nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Kung nagpapulog sa pagnanasa. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul sa talatang ito kanya. Yung nangyayari sa ilalim na nasa ilalim ng kautusan ni Moises. Pagka ang kasalanan nananaan kanya, kapag pinababayaan natin ang ating masamang pagnanasa na mag-control sa atin. Hindi yung kaisipan na alam mong mabuti. Kanya. So, dalawa ang naglalaban sa tao. Yung paggumawa ng mabuti at yung gumawa ng masama. Kanya. Natatalo tayo dun sa isang bahagi na yun. At gagamitin natin ang ating katawan para gumawa ng mabuti. Kanya. In other words, hindi ang katawan nagkakasala. Wala namang isip ang katawan. Tayo. So, pinababayaan natin na makontrol tayo ng pagnanasa ng laman. Kaya tayo doon. Yun ang ibig sabihin ng ang kasalanan na nananahan sa akin. Hindi yung Calvinistic. Yung sinasabi na mahal mo kasi kaya nagkakasala ka kanya. Kahit nagkakasala, meron pa rin siya kakayahan na maging matuwid. Na mag-isip ng matuwid. Actually, desire to the righteous to the ability. Kaya sa ilalim ng kautusan, imposible yan. Dahil walang probisyon ng pagpapatawad. Alitin natin ang desire yan. Meron siya pa rin desire na maging matuwid. Sino mang tala sa ilalim ng kautusan. Pero imposible yan dahil walang probisyon ng pagpapatawad. Din sa Hebrews chapter 10, nag-aaral siya ng hayop, taong-taong, inaalala kayo ng mga pagkakasala, andun pa rin sa kanilang kaisipan yung kasalanan kanya. Ginawa wala dahil hindi man pinatawad yung magkasalanan nila. Inaalala taon-taon, once a year. Yun yung tinatawag na Day of Atonement. I find then a law that is evil is present with me. The one who wills to do good. Siya yung gustong gumawa ng mabuti. Siya rin kautusan na masama na nasa kanya. Hindi kautusan ni Moises. Dahil ang kautusan hindi masama. So ano yung masamang kautusan na yun? Yung kautusan na nagdudulot na tayo magkasala. Yun ang kasalanan. Yun ang impluensya ng tinatawag na kasalanan na nakikita na. Kaya lang, ang kautusan ni Moises, tandaan natin, wala sa probisyon ng pagpapatawa. Yung mga nasa ilang ng kautusan, meron pa rin silang pagnanasa gumawa ng mabuti, pwede maging matuwid dahil walang kapatawaran. So itong kautusan na ito, hindi kautusan ni Moises, kundi kautusan ng kasalanan, kamatayan, yan ang nagdudulot ng kasamaan sa tao. Yung kautusan na nagsasabi sa atin ng mga bagay na masama. Hindi kautusan ni Moises dahil ang kautusan ni Moises, alalaman sa sinasabing gano'n. Kaya lang, ito yung kanyang kakulangan sa pwedeng magpatawad. Kaya, kung gusto mo nang gawa ng mabuti at maging matuwid, hindi pwede. Dahil nagkasala ka na kanya. So, paano pagiging matuwid? So, itong sinasabing, the one who wills to do good, lumalaban niya sa total inherited promise. Dahil meron kang isang tao gusto gawa ng mabuti kanya. Isa lang doktrina na ito, wala kang desire o kakayahan, nagawa ng mabuti. So dito natin nakikita yung mga maling turo ng mga Calvinists na wala sa Biblia. Ngayon, ito yung solusyon. For I delight in the law of God according to the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bring me to the captivity to the law of sin, which is in my mind. Yun ang sinasabing kautusan na kay gagawa ng masama kanya. Yun ang tinatawag law of sin. Ito actually magkabaliktad eh.
may kasalanan ay walang kautusan. Pero ito isang sistema o isang kautusan na nagdudulot sa'yo ng kasalanan, ganyan. Yun ang dahilan ba't kayo gumagawa lang masama. In other words, yung impluensya ng kasalanan. Yun ang nasa iyo kayo sipa para kayo magkasala. Yung inward man, yan ang espiritu ng tao. At ang espiritu ng tao nilalangay sa espiritu ng Diyos. Kaya kung lalakad tayo kung ano sinasabi ng ating kaisipan na naayon sa mabuti, hindi magkakasala. Dahil ang espiritu natin na nilalang ng Diyos ay nilalang na mabuti katulad ng Diyos. Kaya lang, pag na-influensyon tayo ng kasalanan, yun ang problema. Sa Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ito po sa itong Spirit. Pwede siyang Holy Spirit. Pwede Espiritu ng tao. Pag sinabing walk in the Spirit, kung ano ang mga bagay na pinapag ng Espiritu Santo, at yun ang nilalagay natin sa ating Espiritu, kanya. Hindi natin gagawin kanya yung masamang pita ng laman. Kanya. So yun ang sinasabi. Yung inward rest. A law of sin, ito yung mga bagay na kasalanan na ginagawa natin. Sa Galatians 5:7, for the flesh lust against the spirit. Yung tandaan natin, ang salitang laman, kung tinutukoy yung ating katawan, hindi sa masama. Pero yung pagnanasa na hindi natin kinokontrol, yan ay lumalaban sa matinong kaisipan. Yan ang ating espiritu. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Katulad niyo, ang sinasabi ng ating espiritu, tayo sumamba. Yan ang mabuti kanya. Pero pag sinusunod natin yung tawag natin laman, at meron ba tayo tayong gagawin, ano sinusunod mo? Hindi sinasabi ng espiritu na ayon sa kalooban ng Diyos, kundi yung bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Yun ang law of sin. Ito yung kautusan, taliwas sa kalooban ng Diyos. Pag dito tayo napailalim, siyempre, ano gagawin mo? Gagawin mo yung mga bagay na laban na sinasabi ng Diyos na ipinapabatid sa ating kaisipan. Kaya labanan dito, hindi physical na labanan. Ito yung labanan ng kaisipan. Either you are influenced na sinasabi ng Diyos na ipinahil ng Espiritu Santo at yan ang nilalagay mo sa iyong kaisipan, or you are influenced by the law of sin. Dalawang bagay lang. Perfect, pag na-influensya na dito, ano gagawin mo? Gagawin mo yung masamang pita ng ating katawan. Pag napailalim tayo sa tamang kaisipan na na-influensya ng Espiritu Santo o ang kautusan ng Diyos, hindi natin gagawin yan. Right? So may naglalaban. Ito'y totoo ngayon, totoo noon. At sa atin ngayon, ang advantage, meron kang paraan patawahan ng Diyos. Sila na kautusan ni Moises, walang ganon. So kaya napakahirap ng sitwasyon na yun kung ikay napailalim sa kautusan ni Moises. Kaya wala sa provisyon ng pagpapatawad. So, tinatawag o wretched man na tayo. Napagkat yun ang sitwasyon ng bawat tao. Tayo nagkakasala, lumalabas sa kautusan ng Diyos. Will deliver me from this body of death. Yun na magliligtas sa atin. So may solusyon. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Tignan nyo, parang mahirap maintindihan kung sinasabi niya eh. Actually, hindi. Sabi rito, tayo po yung masamang tao. Sino magliligtas sa atin? Ganyan. Mula sa katawang ito ng kamatayan. Ang ibig sabihin, mula sa katawan na ito, kapag ka sinusunod natin, ang masamang pita niya magdudulot ng kamatayan. Ganyan. Tayo mahiwalay sa Diyos. I thank God through Jesus Christ our Lord. So, ang kaligtasan kanya ay siya pamamagitan ng Kristo. Hindi na kautusan. Dahil sa kautusan, wala kang kaligtasan pag nagkasala ka eh. Pero dito sa ilalim ng ating Panginoon, pare-pareho lang sitwasyon ng tao, kaysa ilalim ng kautusan o mga Gentiles at sila nagkasala, meron tayong pag-asa kanya. Ngayon, so then, with the mind, I myself serve the law of God.
So, yung tamang kaisipan ng isang tao, yung matinong kaisipan, ay nagsasabi sa atin na tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Pero yung kaisipan na napapailalim ng mga masasamang pita ng laman, kanya, ikaw ay napapailalim sa kautusan ng kasalanan. Wala naman naglalaban dito. Yung kautusan ng Diyos na gusto mong na magdudulot sa atin ng kaligtasan at yung kautusan ng pagkakasala. So, naligtas tayo mula dito. Alala siyang kapangyarihan sa sinamang tao na may matanong kaisipan na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Wala siyang kapangyarihan. Dito sa Hebrews chapter 2. Ito po sa actually, bitin tayo. Tapusin na natin dyan. Kasi susunod po yung Hebrews chapter 8 na eh. Makikita natin sa Hebrews chapter 2. Nung namatay ang Panginoon, tingnan natin yung keyword. Ito po. Sabi ito. Mula sa katawan ng kasalanan kanya. Huwag natin isipin ng ating katawan may masama. Ang sinasabi, pag sumusunod tayo sa masamang pita ng ating katawan kanya, ng ating laman. Dito sa Hebrews chapter 2, verse 14. Kaya mga anak ay nakibahagi sa laman at tugo at sa man ay nakibahagi rin sa mga bagay nito upos sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan ng kamatayan sa mga ng diablo. Nung namatay ang Panginoon sa krus, meron pa rin kamatayan pisikal. Di man nawala yun. So, anong kamatayan na nawala? Ang spiritual death. Sabi, kahit nagkasala ka, meron paraan para matanggal ka doon. Ganyan. Patatawarin ka ng Diyos. At ikay maging mag-queen sa kanyang harapan. Kaya niya ligtas ka wala sa kautusan ng kasalanan ganyan. Wala lang dominyon o kapangyarihan ng kasalanan sa siyang taong sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kahit sabihin natin, paano kung nagkasala ka na naman? Ginagawa sa 1 John chapter 1. Generally speaking, tayong lahat na mga Kristiyano, namumuhay tayo sa katwiran. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pero ang problema, from time to time, nagkakasala tayo, nagkakamali. So, ano gagawin natin? Sabi po natin. Dito sa verse 7. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, yun ang kondisyon. Pag ang isang Kristiyano nagpapatuloy siyang magsumikap na lumakad ayon sa katotohanan kanya. So, hindi tayo namumuhay sa pagkakasala. May pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay ang lumilinis sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. Kung sinasabi natin ngayon, wala tayong kasalanan, ganyan. Kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan na tayo nililisin sa lahat ng kalikuan. So, yung sitwasyon natin ngayon, very opposite sa kautusan ni Moses. Kung nagkasala ka doon, wala ka ng pag-asa. Kung nagkasala ka sila ng Ebanghelyo, kung ikay lumalakad sa katotohanan ng kanya, patatawarin ka pa rin ng Diyos. Verse 9. Kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nililisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, magkaiba yung 10 doon sa 8. Kung sinasabi natin ngayon, wala ang kasalanan. O sinabi mo, ay hindi naman ako nagkasala, kahit kailan lang. Ginagawa natin sa sinungaling. Bakit? Ang Diyos ang nagsabi, lahat ay nagkasala nga kanya. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Baka sa chapter 2, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harap ng Ama, siya sa Kristo na siyang matuwid. Siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa ating, kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Kung nagkamali sa Kristiyano, at siya'y may ng tawad, nandun ang Panginoon, ganyan. Ang dugo pa rin niya ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. So, wala ka sa ilan ng kautusan ng kasalanan. Wala siyang kapangyarihan sa iyo, dahil pag nagkasala ka, at ikay lumalakad sa katotohanan, kamali ka na yun. Meron kang mapatawaran. Kaya sa chapter 8, bilang preview,
Sa ilalim ng kautusan ni Moises, ikay nakasumpa. You are under condemnation dahil wala kang kapatawaran kung nagkasala ka. Sa Romans chapter 8, wala tayo sa ganung condemnation. Kaya, bakit? Meron tayong pag-asa ng kapatawaran ng Diyos. Tingnan nyo, sa Romans chapter 8. Ganyan. Yung mga Calvinists, ang ginagawa nila sa akalat na ito, sinachap-chap nila. Hindi pwedeng maunawaan ang sulat ni Pablo na sinachap-chap mo siya. Kailangan mo siyang maunawaan sa kanyang kabuuan. Sa Romans chapter 8. Kaya ngayon, sa ilan ng kautusan ng ating Panginoon, wala nang kahatulan sa mga nakay-Diyos. Hindi ito once saved, always saved. Dahil pag nagkasala ka, wala ka pa rin kapatawaran. Yung lumalakad sa katotohanan kanya, alala sila sa condemnation. Bakit? Lumalakad sila sa katotohanan. Dahil kung nagkamali man, sila humingi ng tawad, tatawarin sila ng Diyos. So yun, makita niyo. So, kung wala tayong tanong, hindi po natin tinatapos na ating pag-aaral po sa umaga po ito.